chapter 22. Hallelujah. Biyaya ng Panginoon. Buti na lang po sanay tayo mga kapatid na kahit walang kuryente, medyo kaya-kaya pa ng boses mga kapatid. 22 ng Mateo, talatang 36 hanggang 38. Matthew chapter 22 verses 36 to 38. Sa mga nakasumpong, magsabi po ng Amen. Amen. Sa hindi pa, magsabi ng Praise the Lord. Okay. Matthew chapter 22 verse 36 to 38, sabi dito ng salita ng Diyos, Guro, alin paga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kaniya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Lahat magsabi buong puso. Hallelujah. At ng buong kaluluwa. At ng buong pag-iisip mo. Hallelujah. Ulitin po natin. Buong puso mo. Buong kaluluwa mo. At ng buong pag-iisip mo. Praise God. Sabi ng 38, ito ang dakila at pangunang utos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, sandali tayo yumuko at manalangin mga kapatid. Pwede ba itaas ang ating kamay sa Panginoon? Tayo manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, kami po'y muli lumalapit sa iyo, Ama. Humihingi po kami ng karunungan sapagkat wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. At maliban na ikaw po ang magbigay ng karunungan, malibang ikaw po ang magpahayag, Panginoon, ay wala po kaming magagawa sa ganang aming sarili. Ama, narito po ang iyong lingkod sa buo ng mga kapatiran po namin sa Deep Night Church, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, at humihingi po kami ng patnubay na muli ka magbigay ng mensahe sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ano man ang kanilang mga espiritual na pangangailangan, O Diyos, ikaw po ang pumatagpo, Panginoon. Dahil naniniwala po kami sa araw na ito, Panginoon, na ito ipinagkaloob sa amin upang kami po ay magpasalamat, sumamba, dakilain ng iyong pangalan, at makarinig ng iyong mga salita, Panginoon, na sa magiging pamantayan namin, magiging batayan po namin, habang naglilingkod kami at naghihintay sa inalapit na pagbabalik, Panginoon. Sustain po kami, Lord, kahit wala kaming kuryente, Panginoon. Mag-enjoy kami sa gawain mo, Panginoon. Kahit wala kaming electricity, Panginoon. Wala kaming source of electricity, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na mag-enjoy po kami. Makaramdam kami ng kagalakan, makaramdam kami ng kapayapaan, makaramdam kami, Panginoon, ng paungusap ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Sinasaway po namin lahat ng kabigatan, Panginoon, sa oras na ito. Sinasaway po namin, Panginoon, lahat ng kahinaan meron kami sa oras na ito. Lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Lahat ng pag-inisram ng kaaway, Panginoon. Sinasaway po namin sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na meron katagumpayan sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, na dakila at makapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. Itago mo sa likod ng iyong kapangyarihan ng iyong lingkod, Panginoon. Ikaw may taas, maluwalhati, hindi aking buhay. Magamit lamang ako, Panginoon, sa isang instrumento at maliit na kaparaan ng nais mo sa umagang ito, Panginoon Jesus. And Lord, pag magpadala ka ng anointing sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang mag-enjoy kami at makaramdam kami ng kagalakan, hallelujah, paungusap na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ano man ang aming mapapag-usapan, ano man ang aming pong ipapangaral, Panginoon, patuloy mong buksan ang puso ng bawat isa. Buksan mo ang pandinig ng bawat isa, Panginoon. Hayaan mong dumaloy ang salita sa kanilang mga puso, Panginoon, na magiging katwiran po sa buhay namin, O Diyos. Ama, salamat po sa iyo po namin ibinabalik ang papurit sa salamat. At ito po ang aming panalangin sa iyong dakilat na kapangyarihang pangalan, Panginoon sa Kristo na aming Diyos. Lahat po magsasabi ng Amen. Amen. Alam, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Sayang mga kapatid, hindi ko po nadala yung aking lapel. Meron akong lapel doon sa bahay. Pero ganun pa man mga kapatid, sabi nga, the show must go on. Hallelujah. Tuloy tayo mga kapatid. Praise God. Parang ano lang tayo, parang sinauna lang tayo mga kapatid ng mga ngaral na wala pang mikropono. And I remember Jesus Christ, nung siya'y nangaral sa 5,000 mga kapatid. Before siya magpakain, mga kapatid, siya'y nangaral mga kapatid. Nasa tanong pa, nini-imagine ko gaano kahirap na time na 5,000 yung tao, pero ikaw ay nangangaral without using microphone or amplifier, mga kapatid. Diba? Pero ganun pa man, salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pinamagatan ko po ito, mga kapatid, na God loves you, so should He. Sabihin natin sa ating katabi, sabihin ng Tagalog, mahal ka ng Diyos. Siya rin dapat.
Amen. Ibig ko sabihin mga kapatid, mahal tayo ng Diyos and wala pong question doon. Amen? Lahat na naniniwalang mahal siya ng Diyos, magtaas po ng kamay pag sabi ng praise the Lord. Hallelujah. Ngunit kung mahal tayo ng Diyos, dapat mahalin din natin ng Diyos. Amen. Ngayon po ay, ika nga, sabi nga, I love man. Araw po ng mga puso, mga kapatid. Pero ganun pa man, mga kapatid, hindi natin pag-uusapan about couple, partner, mga kapatid. Pag-uusapan po natin ay ang pag-ibig po ng Diyos at ang pag-ibig natin sa Diyos. Lahat ng tao magsasabi, mahal ko ang Diyos. Kilala ko ang Panginoon. Alam, may pag-ibig ako sa Kanya. Pero hanggang saan ito nasusukat, mga kapatid? Alam ko po, sangayon tayong lahat, mga kapatid, sa kabutihan po ng Diyos. Mabuti ba ang Panginoon sa buhay natin? Sa mga people natin, mabuti ba ang Diyos? Sa mga kanlayan po natin, mabuti po ba ang Diyos? Sa mga katatayan po natin, mabuti po ba ang Diyos? Alam niyo, mga kapatid, sabi nga po lang sa pangaral na kinalala, God is good. Period. At wala pong question, mabuti talaga ang Diyos. Kahit na pastor, dumadaan ako sa pagsubok, yes, mabuti ang Diyos. Kahit pa dumadaan ako sa karamdaman, pastor, mabuti ba ang Diyos? Yes, mabuti ang Diyos. Kahit pa ako'y may sakit, kahit pa ako'y may kahinaan, kahit pa ako'y nahihirapan, mabuti ba ang Diyos? Mabuti ang Diyos. Amen? At alam natin, mga kapatid, naniniwala ko na kahit sabihin natin may problema, may pagsubok sa buhay, mga kapatid, pero we can't deny the fact, mabuti ang Diyos. Amen. Sa buhay, hindi na may itatanggi, mabuti ang Panginoon sa ating pong buhay. And I realize ang mga kabutihan ng Diyos. Mula pag-isip natin kanina sa umaga, mga kapatid, yung buhay at lakas na meron po tayo, yung pagkakataon na makadalo tayo ng church, mga kapatid, ay isang bagay na ipinapaunawa sa atin ng Panginoon. Anak, mabuti ako. Meron tayong kinain kanina, meron tayong nagamit na tubig, paligo kanina, meron tayong shampoo, meron tayong sabon, mga kapatid, hallelujah. Mga bagay na patunay na kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay. Kasama ang masayang pamilya, kasama ang magandang panahon, bahagi ng kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay. Amen. And God is good. Period. Amen. Amen. Mabuti ang Diyos. Dumating pa yung birthday natin nakaraan, mabuti ang Diyos. Hindi lang ang tao dumadating sa birthday. Amen. At hindi na lahat ng tao nagbe-birthday. Amen. May iba bago mag-birthday namatay. May iba bago mag-birthday na disgrasya. Pero ganun pa man, mabuti pa rin ang Diyos. Amen. Hallelujah. And again sa lahat, mga kapatid, mabuti ang Panginoon dahil meron pa tayong church. Mabuti ang Diyos, meron tayong pastor. Mabuti ang Diyos, meron kumakandil sa atin. Mabuti ang Diyos dahil kapag every Sunday, may nagpapalala sa atin, magsimba tayo. In every aspects, in every areas of our lives, ika nga, mabuti po ang Diyos. At kapag naiisip natin ang lahat ng mga kabutihan ng Diyos, kasama yung magandang trabaho na meron tayo, kasama yung negosyo na meron tayo, kasama yung physical na kalagayan na walang sakit, pasalamat tayo sa Diyos. Kahit may sakit, pasalamat pa rin sapagkat ang Diyos ang magagamot natin, mga kapatid. Amen? Kahit may sakit, magpasalamat pa rin sapagkat hindi lahat ng tao, mga kapatid, ay ikaw na, kahit nasa state tayo ng 50-50 na kalagayan, or may sakit man, mayroon na tayong karamdaman, mga kapatid, marapat pa rin natin pasalamatan ang Panginoon. Amen. Dahil, alam niyo, mga kapatid, sino pa yung may mga karamdaman, taas ko ang kamay? Yung sakit po sa katawan. Alam niyo, mga kapatid, kapag pupunta tayo ng ospital, doon tayo makaka-realize, mga kapatid, kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Di ba may mga pasyente sa ospital na nag-aagaw buhay? May mga naging pasyente sa ospital na nandun na sa morgue. At kung ikaw may sakit, may karamdaman, papasok ka ng ospital, maa-amaze ka sa kabutihan ng Diyos na salamat Panginoon na kahit may sakit ako, ikaw pa rin ang nagpapagaling sa akin. Na kahit may sakit ako, Panginoon, salamat, nararamdaman ko pa rin ang pag-ibig mo sa buhay ko. Na kahit may sakit ako, na kahit may karamdaman ako, nararamdaman ko pa rin ang pagmamahal mo sa buhay ko, Panginoon. Amen. That's why God is good. Period, mga kapatid. At kapag naiisip natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin, na bahagi ng pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, naniniwala ko ako, hindi mahirap ibalik sa Diyos yung pag-ibig. Parang isang tao, parang sa kanyang minamahal na kapag naiingit si nanay, nahalalatan na nanay. Praise God.
Sige, ipasok po natin yung aspeto ng mag-asawa. Di ba sa isang mag-asawa, kapag may ibinigay sa atin yung ating kabiyak o yung ating partner, di ba automatic po tayo nagpapasalamat, automatic natin binibigay yung gratitude. Dahil meron siyang binigay sa atin. Either maliit man o malaking bagay, automatic sa ating tao na tayo nagpapasalamat. Thank you, thank you. Salamat, salamat. At ganoon din sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi po mahirap ibalik ang pasasalamat kung binibigay sa atin ng Diyos lahat. Amen. Hindi mahirap ibalik sa Diyos ang pag-ibig, ang pagmamahal sa Kanya. Kung ginagawa ng Diyos ang kabutihan niya sa buhay natin. Amen. Kaya nga hindi ko lamang maintindihan kung ang sino mang taong hindi magpapasalamat sa Diyos, kaya tumanggap siya sa Diyos. Tumanggap siya ng buhay, tumanggap siya ng pag-iingat, tumanggap siya ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Sinong taong hindi magpapasalamat sa Diyos? Wala dapat. Dapat lamang magpasalamat sa Diyos, dapat lamang maglingkod sa Diyos, dapat lamang sumamba sa ating pong Panginoon. Naalala ko mga kapatid, yung isang kitongin sa Luke chapter 10, yung pinagaling ng Panginoon na isa sa mga 10. Na sabi ng Biblia, 10 ang pinagaling ng Diyos, pero yung 10, sabi ng Panginoon, nasaan yung 10? At isa lang yung bumalik, isa pang Samaritano. At nung bumalik yung Samaritano, mga kapatid, siya nagpatira pa sa harapan ng ating Panginoon na sinasabi, salamat. Amen. Amen. Kasi ganoon, kapag tumanggap ka ng milagro, himala, biyaya ng Diyos, mga kapatid, magpapasalamat ka talaga sa Panginoon. Walang batid ang pasasalamat mo, walang batid ang paglilingkod mo, walang batid ang pagpunta mo sa pulpito. Salamat sa Panginoon, purihin ang Diyos, napakabuti ang Panginoon sa buhay mo. Amen. That's why I encourage the church, every time yung ginawa ang Panginoon sa buhay nyo, huwag niyong kalilimutan mag-testify, huwag niyong kalilimutan mag-testimony. Kahit pagsulukan, kahit problema man ang dumating, huwag niyong kalilimutan, ihayag ang kabutihan ng Diyos, ibabot ang pasasalamat sa atin. Come on, hallelujah. Praise the Lord. Praise God. And no question, mahal tayo ng Diyos. Pero tayo ba mga kapatid? Mahal ba natin ang Diyos? Amen. Madali kong sabihin, mahal natin ang Panginoon at nakakarate ako dyan. Pero gaano ito nakikita sa ating buhay? Kapag araw ba ng linggo, excited ba kayo sumamba sa Panginoon? Amen. Kapag araw ba ng linggo, mga kapatid, hallelujah, puno ba ng kagalakan ang puso natin sambahin ang Diyos? Kapag araw ba ng linggo, mga kapatid, sinasabi ba natin, ay, linggo na naman? O sinasabi natin, yes, linggo na naman? Minsan kasi yung word na linggo na naman, nagkakatalo lang yan sa pagkakasabi. May ibang sabi, linggo na naman. May ibang sabi, yes, linggo na naman. Panahon ko na naman para magpasalamat sa Diyos. Panahon ko na naman para magpuri sa Panginoon. Panahon ko naman para makamdaman ko ang presensya ng ating Panginoon. Salamat ko sa Panginoon, mga kapatid. Every time may linggo, dumarating sa buhay natin, sasabi natin palagi sa Panginoon, Lord, thank you, linggo na naman. Kasi mula Lunes hanggang Sabado, puno ako ng problema. Mula Lunes hanggang Sabado, puno ako ng pagsubok. Mula Lunes hanggang Sabado, puno ako ng kalungkutan. Thank you, Lord. Linggo na naman. Panahon ko para magpasalamat. Panahon ko para magpuri sa iyo. Panahon ko para itaas ang pangalan mo sa buhay ko, Panginoon. Amen. Hallelujah. So, oras pa yung pagsamba, pupunta ba tayo ng maaga? Kasi kung mahal natin ang Diyos, magre-reflect ito sa ating ginagawa. Kung mahal natin ang Panginoon, magre-reflect ito sa atin pong pagtatrabaho. Kung mahal natin ang Diyos, nagre-reflect ito sa atin pong kilos, mga kapatid. Kapag ba tayo sumasamba, nag-i-enjoy ba tayo sa gawain ng Panginoon? Kung baka wala pang alas 10, nag-aapo na tayo umuwi, mga kapatid. Hallelujah. Okay lang po kayo? Amen. Dalaan ko, excited pa rin kayo, mga kapatid. Hallelujah. And kapag kami mga ganitong senaryo sa buhay natin, sapagkat hindi ka maiiwasan, may mga technical error talaga. Mag-excited pa rin kayo magpuri sa Panginoon. Kung kayo lumandag, kung kayo sumalakpak, kung kayo sumigaw ng papuri sa ating Panginoon. Sapagkat walang dapat humadlang sa atin para purihin ang Diyos. Wala dapat humadlang sa atin para sambahin ang Panginoon, mga kapatid. Meron mang ilaw o wala, meron mang kuryente o wala, may mikropono naman o wala, pasalamatan si Jesus, purihin si Jesus, makilain si Jesus, itaas si Jesus. Ang sabi ng Bible, let everything that has breath praise ye the Lord. Amen. Lahat ng
Mabuti nga, purihin ang Diyos. Amen. Amen. Sabi ng kantang kilala natin, magkaingay kayo may kagalakan. Lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa kanyang banal na harapan. Ganap ng ating kaligtasan. Kantayan mga kapatid. Hallelujah. Kung pamilyar po kayo sa kanta na yan, maganda ang awit po na yan mga kapatid. Hallelujah. Mahal ba natin ang Panginoon kahit sa mga panahong tinutuwid tayo ng Diyos? Mahal pa rin ba natin ang Panginoon kahit sa mga panahong dumadaan tayo sa mga pagsubok? Mahal pa rin ba natin ang Panginoon sa mga panahong kahit hindi nasasagot ng Diyos sa ngayon ang ating mga panalangin? Mahal pa rin ba natin ang Panginoon kahit minsan hindi natin siya maramdaman? Pero hindi porket hindi natin siya nararamdaman, hindi natin pwedeng sabihin wala ang Diyos. Mali po yun mga kapatid. Parang hangin lamang. Hallelujah. Nararamdaman mo yung hangin, hindi mo nga alam may paliwanag kung ano yung hangin o kung saan ang galing ang hangin, pero nararamdaman mo. May mga pagkakataon, yes, may mga pagkakataon, minsan hindi natin maramdaman ang Diyos. Pero hindi absent, may absence ng Panginoon, hindi ibig sabihin wala yung presence ng Diyos. Sa mga ganong sitwasyon, alam niyo na yon. Sa mga ganong sitwasyon, mga kapatid, mayroong ginagawa ang Diyos. Sabi nga, God is working behind the scene. Kaya di ba may kanta po na Waymaker ng Tagalog, di man makita, ikay kumikilos. Di man mandama, ikay kumikilos. Kailan may hindi ka hihinto, kailan may hindi ka susuko. Kanta yan, mga kapatid. Amen? Alam ko po, kaya niyong patunayan sa inyong sarili na kahit hindi natin nararamdaman minsan ang Diyos, nariyan ang Diyos. At kumikilos ang Diyos, mga kapatid. Tawa po, kahit sa mga panahong tumadaan tayo sa pagsubok, problema, kahit wala pang sagot ang ating mga panalangin, mga kapatid, kahit nahihirapan tayo sa buhay, nawa, mahalin pa rin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kahit nagpapaalala ang Diyos sa atin, kahit nagtutuwid ang Diyos sa atin, mga kapatid, naalala ko kanina yung panaginip, mga kapatid, bahagi man ang pagtutuwid ng Panginoon sa buhay po natin, may mga ganong senaryo man, mga kapatid, mahalin pa rin natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Because ang Diyos ay nagmamahal sa kanyang mga anak. At instrument ito ng Panginoon upang tayo ay lalong magkaroon ng pag-ibig sa Kanya. At magkaroon po tayo, mga kapatid, ng realization. Magkaroon po tayo ng pagkatanto. Magkaroon po tayo ng pag-iisip, mga kapatid, na tayo ay magpatuloy. Sabi nga kanina, mga kapatid, good thing na kung tinutuwid ng Diyos at na-realize na kinakailangan magbalik loob sa Panginoon, kinakailangan magsisi ng kasalanan. Magandang bagay ito sapagkat yan naman ang trabaho ng Holy Spirit to convict us. Hindi i-condemn, i-convict tayo. Kilusin tayo, hipuin yung puso natin para magsisi tayo sa Panginoon. Para magpakumbaba tayo sa Diyos, mga kapatid. Amen? Ang trabaho ng Holy Spirit, ng kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang banal na Santong Espiritu, mga kapatid, ay para tayo ay tulungan, na tayo ay ibalik sa kanyang kalooban, na tayo tulungan palakasin kung nanghihina man, tayo, mga kapatid, ay bigyan ng kagalakan kung nalulungkot man, tayo bigyan ng pag-asa kung nawawalan man. Yan ang trabaho ng Holy Spirit sa atin. Naalala ko sabi ng Panginoon sa John chapter 14, isusugo ng aking Ama sa aking pangalan ang mga alus sa makatibbagan ng Espiritu Santo na siya magtuturo ng lahat ng ipinalala ko sa inyo. Amen? Amen. Siya ang magpapaalala, siya ang magtuturo sa ating mga kapatid. Sapagkat minsan at madalas may mga pagkataon na ang Diyos ay nagpapaunawa sa atin sapagkat naniniwala tayong mga tao, tayo may mga pagkukulang talaga sa Panginoon. Amen? May mga bagay na hindi tayo nagagawa sa Diyos, aminin natin sa hindi, mga kapatid. May mga bagay tayo hindi nabibigay sa Panginoon. May mga pagkakataon, iba na yung focus natin, mga kapatid. Ay salamat sa Diyos sa mga correction, salamat sa Diyos sa mga pagsubok, salamat sa Diyos sa mga karamdaman, salamat sa Diyos sa mga problema, dahil doon tayo nagbibigyan ng paalala ng Diyos, anak, bumalik ka sa una mong pag-ibig. Anak, ang una mong pag-ibig, hindi ang trabaho mo, hindi ang amo mo, hindi ang sino mong tao, ang una mong pag-ibig ang Diyos. Sabi niya sa pahayag, mga kapatid, ano sabi niya sa mga taga-Efeso, nalalaman ko ang inyong ginagawa, na kayo ay masipag. Ngunit meron akong isang laban sa inyo, na inyong iniwan ang inyong unang pag-ibig. Bagay na nakakalungkot kung mangyari man yan sa buhay natin, mga kapatid. Pero kung mga pagkakataon man, ang Diyos nangungusap sa ating puso, nangungusap sa ating buhay, pasalamatan natin ang Panginoon at mahalin natin ang Diyos. Bakit? Sapagkat may natuturo sa atin.
Mahalin natin ang Panginoon may nagsasaway sa atin. Mahalin natin ang Panginoon may nagre-rebuke sa atin. Mahalin natin ang Panginoon kasi may nagpo-correct sa atin. Magtaka ka kung walang mag-correct sa iyo. Magtaka ka kung walang magsaway sa iyo. Magtaka ka kung walang magsabi sa iyo sapagkat hindi ka na nila mahal. Mga anak, kung hindi magsaway ang mga magulang sa inyo, tingin nyo mahal kayo, hindi. Kung wala silang pakialam sa inyo, mga kapatid, pwede mo sabihin hindi nila kayo mahal. Sapagkat ang totoong nagmamahal may pakialam. Ang totoong mahal, mahalaga sa kanya. Yung tao, yung bagay. Amen? Mga kapatid, mga nanay, tatay, matitiis nyo ba ang inyong mga anak? Diba? Hindi po. Dahil mahal nyo sila, kahit minsan ayaw nyo paluin sila, pinapaalog natin. Ayaw nyo pagalitan sila, pero pinapagalitan natin. Ayaw nyo sanang sermonan, pero sinesermonan natin. Bakit? Anak ko yan eh. Mahal ko yan. Mahal lang ka sa akin yan. Amen. Amen. Hallelujah. Totoo yung mga kabataan natin. Ano ba mahal mo sa inyo? O may minamahal na ba kayo? Hallelujah. Mag-aral muna kayo. Praise God. Mag-aral muna kayo mga kapatid. Praise God. Talapakan po natin ang Panginoon. Sino dito mga kapatid nakaalala ng pandemic? Panahon ng COVID-19. Nakalala ba? Di ba that time mga kapatid na hindi ko makakalimutan, March 15, 2020. Nabigyan si Pangulo Duterte noon, mga kapatid, na total lockdown. Walang negosyo nagbubukas at magbubukas that time. At sumailalim po tayo sa community quarantine, mga kapatid. So lahat tayo ng mga panahon yun ay nasa bahay lang. TikTok yung mga people natin, mga kapatid. So, during pandemic tayo, mga kapatid, marami tayong mga na-realize. Marami tayong na-realize, marami tayong naisip, marami tayong napagtanto sa isip natin. Hindi pala mahalaga ang trabaho, no? Hindi pala mahalaga yung, hindi pala totally mahalaga talaga. Yes, kailangan. Kung natin na-realize na hindi pala mahalaga yung trabaho na meron ako. Hindi pala mahalaga kung gaano karaming pera na meron ako. Kasi, nung mga panahong yun, mga kapatid, ay may mga bagay na lumipas. May mga bagay na nawala. Tignan nyo, kahit gaano kayaman ng tao, mga kapatid, naapektuhan. Kahit gaano kadaming negosyo, ari-ari ang meron ng tao, mga kapatid, naubusan. Alam na tayong mga kahit isang tukalan. Nahirapan talaga tayo ng mga panahong yun, mga kapatid. Pero isang bagay po ang nais kong ibalik sa atin noong mga panahong yun, mga kapatid. Pinaalala sa atin ng Panginoon sino yung mas mahalaga. Yung trabaho na wala, yung ari-arian na wala, yung negosyo na wala, pero sino hindi nag-iwan sa atin? Meron isang hindi nag-iwan. Meron isang hindi nakalimot sa atin. Meron isang hindi nag-iwan sa atin. Meron isang hindi po tayo pinabayaan. Yun ang ating Panginoong Yesus na ating tunay na Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya ang mga panahon yun, bagamat balot po tayo ng takot, balot po tayo ng pangamba, baka magkasakit tayo, baka mamatay tayo ng maaga, mga kapatid. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ginamit tayo ng Diyos na instrumento upang ipaunawa sa atin yung isang maganda at dakilang mensahe. Anak, ako yung mahalaga. Anak, ako yung mas priority dapat sa buhay. Anak, ako yung dapat mong inuuna, ako yung dapat mong pinahahalagahan. Tunay that all things work together for good. Lahat ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti. Lahat ay nagsasama-sama sa ikabubuti. Lahat ay pinag-uugnay ng Diyos sa ikabubuti. Nang yaong naglilingkod sa Kanya, yaong tumatawag at sumusunod sa Kanya kalooban. Salamat sa mga panahon, pandemic, mga kapatid. Hindi tayo nagsisimba noon, natuto tayo magsimba. Amen. Salamat sa Panginoon ng pandemic, mga kapatid. Naalala ko, wala nga simba yun halos, mga kapatid. May mga kapatid na tayo sa Bukana na nagsasabi noon, Bukana pa ako ng time na yun. Nabis ka na magsimba, Pastor? Pero na pagtapos ng pandemic, mga kapatid, ilang buwan na nakarecover tayo, mga kapatid. Wala na naman. Nakalibot sila na wala, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Gusto niyo ba ulit magkaroon ng pandemic ulit? Alam niyo mga kapatid, yung mga bagay na yan is out of control na po natin. Ang mangyari man ang mga bagay na yan, mga kapatid, bagay po yan ang propesiya. Makakaroon na talaga ng
ng mga tagutom, nagkaroon ng talaga mga kapatid ng labis na kahirapan. Bahagi po ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Ngunit ganun pa man, tibayan natin ang ating pananampalataya. Magpatuloy tayo dahil malapit na pong bumalik ang Panginoon. Amen. Sabi ng 24:30 na Matthew, ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Bagamat iilan na kayo, maaaring hindi mo kasama ang asawa mo, maaaring hindi mo kasama ang anak mo, magpatuloy ka. Huwag kang titigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Patuloy mong mahalin ang Diyos. Patuloy mong sundin ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. Mga kapatid, huwag na natin hintayin ang mga pagsubok pang sobrang bigat bago tayo makaramdam ng pagdidesisyon sa Panginoon. Mahirap yun. Hindi lahat ng tao pinakaya yun, mga kapatid. At wala pong duda sa kaso ng Diyos, mga kapatid, wala pong duda, tutulungan tayo ng Diyos. Ano sabi ng unang Korinto 10:13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat. Ngunit tapat ang Diyos na pagdating ng pagsubok sa inyo ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpay niyo yun. Tutulungan tayo ng Panginoon, tinutulungan ka ng Diyos. Sa panahon may mga pagsubok ka, sa mga panahon may problema ka, o nag-Facebook ka, nababasa mong talata, way yun ng Panginoon para pag-usapan ka. Yung mga napapanood mong preaching ng mga pastor na kilala, mga kapatid, way yun ng Panginoon para kausapin ka. Amen. Paalala ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, dahil gusto ng Diyos, magpatuloy tayo. At gusto ng Panginoon, mahalin natin siya. Unahin natin siya. At paglingkuran natin siya. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 5 to 6, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga setan nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Kaya magpatuloy ka pa rin, kapatid, sa pagmamahal sa ating Panginoon, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit naranasan man natin, mga kapatid, ang mga pagsubok, maaaring bahagi ng pagtutuloy sa atin ng Diyos, karamdaman na maaaring bahagi ng pagtutuloy sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Huwag tayo magsasawa, hallelujah. Huwag tayong lalayo sa ating Panginoon. Gaya ng sabi ng kanta, huwag kang bibigay, huwag kang aayaw, huwag magsasawa. Huwag kang mapapagod, huwag kang lalayo, huwag kang manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Amen? Mahal ka ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Tayo nakadama ng pag-ibig ng Diyos. Tayo nakadama ng biyaya ng ating Panginoon. Tayo nakaranas ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Ay hindi na po tayo magpapatuloy sa bagay na hindi tama sa harapan ng Diyos, kundi yaong sa ikalulugod ng Panginoon, yaong sa kalooban ng Diyos, yaong mga bagay, mga kapatid, na katwiran sa ating pong Panginoon. And in times of trouble, in times of sickness, mga kapatid, sa mga panahon mang ginugulo tayo ng suliranin, sa panahon mang ginugulo tayo ng mga problema, mga kapatid, huwag kang lumayo, lalo kang sumuko sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil napakaikli ng buhay natin sa mundong ito para ilaan pa natin sa mga mundong bagay. Napakaikli ng buhay natin para ilaan pa natin, mga kapatid, sa mga alalahanin sa buhay. Napakaikli na ng panahon, napakaikli na ng buhay natin, mga kapatid, para ilaan pa po natin sa mga walang kwentang bagay sa sanlibutan. Bagkos pagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil dito tayo tinawag at ito yung buhay natin, ang maglingkod sa ating Panginoon, ang mahalin ang kanyang gawain, ang mahalin ang Diyos sa ating buhay. Mahalin ang Diyos, mahalin ang kanyang iglesia, mahalin ang kapatiran, mahalin ang isa't isa. Sa mga members ng church na ito, mahal ba natin ang church? Amen. Hallelujah. Gaano po natin iniibig ang iglesia? Mahal ba natin ang kapatiran? Mahal ba natin ang pastor? Hallelujah. Mga kapatid sa Panginoon, hindi maiiwasan minsan sa iglesia ang magkatampuhan. Hindi maiiwasan minsan sa iglesia ang sigalot. Pero meron tayong magagawa. Na kung yung bagay na yun ay papalalain pa ba natin?
o bibigyan lang natin makapit ng luwag? Nasa sa atin kung kaya ba natin magpatawad o hindi. Amen? Totoo ang bagay na ito. Marami tayong pwede ikatampo sa church at meron tayong pwede ikatampo sa amin bilang mga pastor. Ngunit ganun pa man, mga kapatid sa Panginoon, nasa sa atin kung kaya ba natin magpatawad na lang ba tayo o papalalain natin ang senaryo. Nasa sa atin na lamang po kung tayo ba ay magpapatuloy sa paglilingkod o tinigil na lang. May mga problema talaga sa iglesia. May mga pagsubok talaga patadaanan sa iglesia. Pero ganun pa man mga kapatid, huwag niyo pong hayaan, tigilan kayo ng kaaway. Amen? Amen mga kapatid? Diyan po ba kayo? Iwan na natin ang sama ng loob. Iwan na natin ang inggitan. Iwan na natin ang tampuhan mga kapatid. In fact, ang sabi ng binasa natin mga kapatid, in Matthew chapter 22, verse 36 to 38, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Baba niyo ng konting talata, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sa atin, hinihingi ng Panginoon sa atin, na tayo ay umibig sa Diyos at umibig sa ating kaapwa. Sabi ng Panginoon, ito ang dakila at pangunahing utos. Church, kung mahal lang natin ang Diyos at hindi natin mahal ang ating kapwa, hindi tayo totoong nag-ibigan. At hindi tayo totoong tumanggap ng pag-ibig. Sabi ng Panginoon sa John chapter 13, makikilala kayo ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung mag-iibigan kayo sa isa't isa. Nakita niyo mga kapatid, yung pag-ibig natin sa Diyos, dapat may kasamang pag-ibig sa mga anak ng Diyos. May mga kasamang pag-ibig sa lingkod at mga lingkod ng Diyos. May kasamang pag-ibig sa ating kapwa, sa ating pong pamilya. Isang bagong utos, sabi ng Panginoon sa John chapter 13, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mga ibigan kayo kung paano kayong inibig. Kaya hindi naman, mga ibigan kayo. Sapagkat kung kayo mag-iibigan, makikilala kayo ng lahat na kayo ay aking mga alagad. Church, okay lang po ba i-challenge po tayo ng Panginoon? Okay lang po ba i-challenge tayo sa ng Panginoon mga kapatid? Hallelujah! Ibigin natin ang Diyos na higit sa lahat. Amen. Yes, mahal na natin ang trabaho natin. Kaya natin sisikap sa buhay para sa ating pamilya. At kailangan natin ang magtrabaho. Sapagkat may pangailangan ng pamilya. Pero mga kapatid, huwag natin kalilimutan na mas unahin pa natin ang trabaho kaysa sa Diyos. Huwag natin pababayaan young people na mas unahin natin si Sir at si Mac kaysa sa Diyos. Dapat na negotiable na yan. Diyos muna. Hindi dapat nababago yan. Meron akong botones, mga kapatid, sa aking polo. Parang yung hierarchy, mga kapatid, o yung pagkakasunod-sunod ng botones, dapat in order yan sa ayusan. Ang totoong sequence ng buhay, Diyos, pamilya, at ministry. Isipin niyo mabuti mga kapatid kung yung number 1 na Diyos, ilalagay ko sa number 3. Tingnan niyo kung nasa ayos po siya. Tingnan niyo mabuti Maganda po tingnan. Yung number 1, nilagay ko sa pang number 3. Tatawanan niyo ako, di ba? Tatawanan niyo po yung naman, ano ba yan, yung polo mo, yung suot mo, hindi mo malang inayos. Kahit gaano tayo kagwapo, hallelujah. Kahit gaano tayo kaganda, kung hindi tama yung pagkakabotones, katawa-tawa po tayo sa harap ng tao. Bakit? Kasi yung number 1, hindi pa number 3. Amen? Kaya tingnan nyo, kahit yung number 1, ilagay ko sa pangalawa. Praise God. Hindi pa rin maganda. Tingnan. Amen? Kaya natatawa pa rin po kayo kasi hindi nga maganda. Tingnan. Kasi yung pang-una, hindi niya nilalagay bilang pangalawa. Pero tingnan niyo mga kapatid. Yung pangatlo naman, kung ilagay natin sa pinakauna, tingnan kung maganda pa rin. Abay, mas lalong pangit. Amen? Yung pangatlo, ginawa natin pang-una, yung inuna natin, yung dapat na pangatlo. Pangit tingnan, mga kapatid. Amen? Pero kung ilalagay mo siya sa
Lugar niya lang mismo. Pangatlo, yan, medyo okay. Yung pangalawa naman, kung ilalagay mo siya sa una, medyo sablay pa rin eh. Ilagay mo siya may sa tamang lugar niya bilang pangalawa. Ayun, okay na. Yung una, ilagay mo siya sa pinakauna talaga, magiging maayos. Amen. Kung yung Diyos, mga kapatid, na siyang pinakauna sa buhay po natin, hallelujah, ilalagay po natin ang mas mahalaga kaysa sa ating trabaho, mas maayos. Mas maganda, mga kapatid. Kasi kung ang ating pamilya, ang ating ministry, ang ating trabaho, ang gagawin natin pinakauna, sasabay talaga tayo, mga kapatid. Hindi magiging maayos at magkakagulo-gulo po ang ating buhay. Sapagkat sabi nga ng 6:33 ng Mateo, unahin ninyo ang kanyang kaharian. Ito ba patingin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, salamat sa Diyos, nandito ka ngayon. Sige po, patingin mo. Salamat ha. Sabi mo sa kanya, late ka, salamat pa rin, nakatuloy ka. Hallelujah. Amen? Na-negotiable lang po yan. Wala lang po tayong dapat pagdebatihan dyan. Ang Diyos ang dapat naging una. Ang Diyos ang dapat prioridad. Kaya pag araw ng linggo, pag patak ng asyete, maligo ka na agad, pumunta ka ng simbahan. Amen? Hallelujah. Kung may magsusundo man, huwag ka na maghintay ng sundo. Gumawa ka ng paraan para makapunta ka ng church. Amen po. Tina-challenge tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen? Tina-challenge tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kakasabahan sa challenge, mga kapatid. Kakayanin natin kumas sa challenge dahil sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mahalin natin ang Diyos. Mahigit sa lahat. Marami man tayo pwedeng isaalang-alang. Sa paglilingkod na ito, marami kang pwedeng isuko. Marami kang dapat isuko. Marami kang ibibigay sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16, mga kapatid, sino mang ibig sumunod sa akin, tanggihan ang kanyang sarili. Masalin ang kanyang krus, araw-araw. At sumunod sa akin. Mga kapatid, marami talaga tayong ibibigay, isusuko sa Diyos. Para tayo makasama sa Panginoon. Minsan kahit sarili nating convenience, minsan kahit sarili nating comfort, minsan kahit sarili nating time, ibibigay natin yan para sa ating Panginoon. Sapagkat siya ang dapat number one. Siya ang dapat nating priority sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, makwento ko lang po. Nung tawagin ako ng Panginoon para maging pastor sa Iglesia ng Tagmay, nakakalungkot ng konti. Dahil alam ko sa sarili ko, may mga bagay na akong hindi na kailangan gawin na dati kong ginagawa. May mga bagay akong dapat hindi ko na pupuntahan dahil ako'y lingkod na ng Diyos. May mga bagay na akong ikukonsidera. May mga bagay na akong hindi na kinakailangan unahin sapagkat uunahin ko na ang gawain ng Diyos at ang Panginoon. Doon ko na-realize, mga kapatid, na habang ikaw ay pala ay nasa isang malaking pagkatawag, malaki rin ang hinihingi sa'yo ng Diyos. Anak, tanggalin mo yan. Anak, bawasan mo yan. Anak, alisin mo yan sa buhay mo. Kaya kahit kami mga pastor, mga kapatid, hindi po kami nakaligtas sa pangusap ng Panginoon na anak, isuko mo yan. Anak, tanggihan mo yan. Anak, alisin mo yan sa buhay mo. Anak, hindi yan makakatulong. Kung kayo po kinakausap ng Panginoon, kami din kinakausap ng Diyos. Kami din ipausap ang Panginoon sa amin. Anak, magpatuloy ka. Anak, ito yung dapat mong lakaran. Anak, ito yung dapat mong gawin. Amen. Kung yun man ang ginagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ibuksan po natin ang ating puso. At sabihin natin, Panginoon, ikaw ay minamahal ko. Panginoon, ikaw ay aking pinahalagahan. Hindi lang kita mahal, ikaw ay mahalaga sa akin. Hallelujah. Ano mang pagsubok meron ako, ano mang problema meron ako. Pagpapatuloy ako sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Dahil mahal kita. Di ba lahat gagawin natin dahil mahal natin yung tao? Amen. Wala pong makakapigil sa atin pag mahal natin yung tao.
Kaya nga may tinatawag mga kapatid, the power of love. May kanta po. Si Celine. Hello, si Celine. Celine John. Kumanta ng the power of love. Kasi may power yung pag-ibig. Kaya natin may mga kabataan tayo pag umibig. Hindi na marunong makinig. Amen? Amen po ba mga nanay? Di ba pagka umiral na yung puso, yung tenga, nabibingi na. Oo, wag yan. Hindi yan dapat sa'yo. Nasabihin na nagbabago din yan. Nung kinilig na, hindi na nakinig. Di ba? Kasi may power na tayo love eh. Yung hindi bungol, ano yung bungol? Hallelujah. Sinusunod na yung sariling kagustuhan mga kapatid kasi may power daw na love. Hallelujah. Ibang aspeto yung sinasabi natin power of love mga kapatid. Na kapag gusto mo yung isang bagay, mahal mo yung isang bagay, walang makakadaan sa'yo. Tingnan niyo po ngayong umaga na ito, taas po ang kamay ng mga humadlang ngayong umaga na ito. Yung nakita niyo may parang hinadlangan ako ng tao yan. Meron po ba? Yung bang eksena na araw ng linggo, may mga anak kang pasaway. Meron ba? Ngayong umaga? Yung bago ka umalis ng bahay, sinubok mo na yung kakatatagan mo. Yung palawakin natin mga kapatid. Yung bago ka umalis ng bahay, mga kapatid, nag-sermon ka muna. Meron ba? Meron? Ayun! Nakakangiti na. Nakakangiti na. Nakakangiti na si nanay. May ipan to? May ibisa na. Nag-sermon ka? Yun bang masasabi natin? Talagang job nung dyan. Kung kailan linggo, meron ba? Kung kailan linggo, doon pa umakatake. Hindi lang kayo, maging ang church natin. Tingnan yung generator, di gumana. Kada linggo, kahit kami sa Dagmay, kada linggo yan. May palya. Sabado may practice pa kami. Maayos pa yan pag Sabado. Minsan pag linggo, ayaw umanda. May tubig yung krudo. May maganong tagpo sa buhay natin mga kapatid. Pero tayo rin naman kapagsabi, kapag gusto natin, wala makakadlang. Amen. Tama? Kumbaga, kung may humaraman sa atin, hindi natin iisipin. Kahit may humaraman sa atin, mga kapatid, hindi natin po, kumbaga, hindi natin babaliwalain yung mga hadlang na yun. Pag gusto, tuloy po tayo. Naranasan na po mag-commute ako ng bayan. Pag may mahalagang transaksyon, kagaya ni nanay nakaraan. Di ba, kung meron tayong mahalagang transaksyon sa bayan, at wala po tayong masakyan, di ba hahanap po tayo ng sasakyan? Pwede mag-arkila ka ng driver para mag-drive ng top down. Pagkasuinahan mo lang, bayaran mo na yung kanyang araw. Pwede mag-abang ka ng bus, cherry, galing si Baltan, papunta ng bayan. Bakit? Meron akong transaksyon eh. Amen? Meron akong kinakailangan gawin. Ang prinsipyo natin, kapag gusto natin, walang makakadang sa atin. Kung gusto natin paglingkuran ang Diyos na iniwala po ko mga kapatid, sino man o ano man ang humadlang, hindi natin iisipin. Maglilingkod ako sa Panginoon. Sasampahin ko ang Diyos. Pupunta ako sa Panginoon. Pupuli ako sa Panginoon. Sasamba ako sa Panginoon. Amen. Bakit? Kasi gusto natin ang ginagawa natin. Mahal natin ang ginagawa natin. At mahal natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Diyos, may mga pagkataon ng dadayain ka ni Satanas at ibabalik niya ang focus mo sa ibang bagay. Pero huwag kang magpapapigil, mga kapatid. Gawin mong sandata, gawin mong instrumento ang pag-ibig ng Diyos para ikaw ay magpatuloy. Lagi mo tatandaan, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. At hindi nagbabago sa buhay mo yun ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Naniniwala ba kayo mahal kayo ng Diyos? Amen. Church, naniniwala ba kayo mahal kayo ng Diyos? Amen. Sabi ni Pablo sa Roma chapter 8, natitiyak kong lubos na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit kamatayan man, kahit buhay, kahit demonyo, kahit anghel, kahit pamunuan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Walang makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kahit anong tayo na nagkasala ka, mahal ka ng Diyos. Kahit anong tayo na nagkulang ka, mahal ka ng Diyos. Amen.
sa atin ng Panginoon, anak, mahalin mo ako. Amen. Huwag na natin question, Lord, mahal mo ba ako? Mahal ka ng Diyos. Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng pagkakataon. Bahagi ng pagmamahal sa'yo ng Diyos. Ang lagi mo na sabihin, Lord, minamahal kita. Paglilingkuran kita habang nabubuhay. Magsaman ang mga pagsubok. Alam mo, ikaw sa akin. Antayin. Kahinaan ko talaga kasi nag-message ako mga wait. Kaya ko siyang kantahin, pero pag ginaganyan ko na siya, nakakalimutan ko siya. Sa aking susubaybay ta. Tama ka ba? Mamaya kantahin na natin mga wait. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga kapatid, ang pagtawag talaga sa amin ni Pastor Boy ay hindi talaga magpastor. Ang first calling at ultimate calling talaga sa amin ng Panginoon, mahalin ang Diyos. Amen. Yun yung unang invitation sa amin ng Panginoon. Mahalin mo po, anak. At tumugon kami sa tawag. Minahal namin ang Diyos, pinaglingkuran namin ang Panginoon without any position. At dahil minahal namin ang Panginoon, nangailangan ang Diyos ng katuwang sa iglesia. Nangailangan ang Diyos ng manggagawa sa iglesia. At dahil mahal namin ang Panginoon, dahil Isaiah chapter 6, sino ang aking susugo? Narito ako, subuin mo. Ang ultimate calling talaga sa amin ng Panginoon, mga kapatid, hindi talaga pagiging pastor. Part na lang ito ng pag-ibig ng Diyos sa buhay namin. Pero ang tungkulin talaga namin, mga kapatid, hindi po ang magpastor talaga, kundi mahalin ang Diyos. Sundin ng Panginoon. Tayo, mga kapatid, bilang kapatiran, ang ating pinaka-calling sa Panginoon, ang pinaka-calling sa atin ng Diyos, ibigin natin ang Diyos. At pag inibig mo ang Panginoon, makita niya ang iyong pag-ibig, makita niya ang iyong pakatapatan, makita niya ang iyong pagsunod, ilalagay ka ng Panginoon sa isang bagay na doon ka niya gagamitin. Amen? Doon ka ilalagay ng Panginoon. Kaya nga yung blessing, mga kapatid, hindi natin hinahabol yan eh. Susunod po yan sa atin. Naalala niyo po sa Psalms or Awit chapter 23 verse 1, sabi ni David, si Yahweh ang aking pastol, hindi na ako magkukulang sa ibang salin, hindi na ako mangangailangan. Kaya sabi niya, kanya pinahihimlay ako sa mainam na pastulan. Verse 6, ang sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kabutihan, kagandahan ko ay susunod sa akin lahat ng kaarawan ng aking buhay. At ako'y mananahan sa Diyos. Mananahan sa bahay ng Diyos magpakailanman. Nakita niya ba mga susunod yung pagpapala? Hindi tayo dapat yung humabol. Kasi kapag minahal natin ang Diyos, pinaglingkuran natin ang Panginoon, sinunod natin ang Panginoon sa ating pong buhay, susunod yung mga pangangailangan natin. Ibibigin ng Diyos yung mga pangangailangan natin, mga kapatid. Amen. Mahalin natin ang Diyos. Amen. Mahalin natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Patuloy ka sa Panginoon, kapatid. Ano mang mangyari, magpatuloy ka sa Panginoon. Mahalin niyo ang iglesia ito. Mga nanay, tatay, ang people, dumating man ang panahon, maging successful kayo, mga kapatid. Matupad niyo mga pangarap niyo sa inyong sarili, huwag niyo kalimutan ang church. Tulungan niyo ang pastor, tulungan niyo ang gawain ng pastor, makausad sa ministry, mga kapatid. Pagpagamit kayo sa Panginoon, financial man, buhay man, o lakas man, ipagamit niyo. Amen. Kung kinakailangan, mga kapatid, magpresenta kayo, pastor, nandito po ako, gamitin niyo po ang aking buhay, ang aking resources. Gamitin niyo po para sa ibang tao sa lugar na ito, Panginoon. Ako, pastor. Gamitin niyo po ako para makapaghayo po tayo. Amen. At hindi na kayo utusan, mga kapatid. Meron tayong pag-uusan dapat. Mag-akay tayo ng kaluluwa. Magtakda tayo ng Bible study, mga kapatid. Mag-share tayo ng gospel ng Panginoon. Bakit? Dahil mahal natin ng Diyos. Kasabay ng pagmamahal natin sa Panginoon, dapat mahalin natin ang church, mahalin natin ang ating pastor, mahalin natin ang ating kapwa, mahalin natin ang ating mga nasa paligid. Amen? Amen. Kasi magiging questionable yung ating pagmamahal sa Diyos kung natin mamahalin ang ating mga kapatid. Magiging questionable yung ating pag-ibig sa Diyos kung hindi natin mamahalin yung ating kapwa. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. At ibigin mo ang kapwa gaya ng iyo.
Amen? Hallelujah. Mahal mo ba ang Panginoon? Amen. Magpatuloy kayo. Paglilig ko sa amin. Magpatuloy kayo lahat sa paglilig ko sa Panginoon. Ang mga pagsubok, ano ang balakid? Kung meron man sa atin, mga kapatid, nawawala yung pag-ibig natin sa Panginoon. Ang mensahe sa iyo ng Panginoon gabi, bumalik ka. Sagana ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. At wala akong dapat questionin doon. Nalala niyo ba yung alibugang anak? Hiningi niya yung kanyang parte sa kanyang tatay. Makalayo-layo, nilustay ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang pera. Pero nung naubos na, sabi niya, ako'y babalik sa aking ama. Amen? Sabi niya, ako'y babalik sa aking ama. Bilang alipin. Kasi naisip niya, sa mga alipin ng kanyang tatay, maganda yung kasuotan, maganda yung kinakain. At that's the time, yung kinakain niya is, ayos kainin niya na yung kaning baboy. At marami yung kanyang buhay, yung kanyang sarili. Kaya sabi niya, babalik ako sa aking ama at ako'y magiging alipin. Pero pagbalik niya mga kapatid, malayo pala nakita na siya ng kanyang tatay. Amen? Malayo pala nakita na siya ng kanyang ama. Hindi naka-cross arms. Open. Welcome ka kapatid. Welcome ka pa rin. Amen? Hindi naman yung tatay ang lumayo. Tayo mga anak. Amen? Hindi lumalayo ang Diyos. Lalong lumalapit ang Diyos sa atin. Amen? Kaya kung ikaw man ay nalayo, ikaw man ay nawalay, ikaw man ay nawala, ikaw ang bumalik, hindi ang Diyos. Yung mga pangaral ay imbitasyon sa iyo na ikaw ay bumalik sa Diyos sa kanyang pag-ibig. Yung mga nababasa mo sa Facebook, nakalakasan, versikulo, talata sa Biblia, ay encouragement sa iyo ng Panginoon para magpatuloy ka sa paglilingkod at pag-ibig sa Diyos. Gumagawa ang Diyos ng kaparaan ng bawat araw. Sa anumang aspeto, anumang areas ng buhay natin, gumagawa ang Diyos ng paraan upang tayo, mga kapatid, ay ibalik sa kanyang pag-ibig. Amen? Kung mahal mo ang Panginoon, mga kapatid, lahat po ba tayo mahal ang Diyos? Hallelujah. Taas po kamay na nagmamahal sa Panginoon. Simple lang po, pero malaman ang sinabi ng Panginoon. John 13:15. Hallelujah. Kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking utos. Amen? Pinapatunayan lang ng Panginoon ang pag-ibig at pagsasabi ng pag-ibig, hindi lang napapatunayan sa pagsasalita, sa kanyang ginagawa. Mahal natin ang Panginoon, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kung mahal natin ang Panginoon, suportahan niyo ang inyong pastor. Kung mahal natin ang Panginoon, suportahan ang ministry ng church. Kung mahal natin ang Panginoon, patuloy kang mag-aki ng kaluluwa. Kung mahal natin ang Panginoon, mag-share ka ng gospel. Kung mahal mo ang Panginoon, ipag-aral mo ang iyong resources sa church, mga kapatid. Kung mahal mo ang Panginoon, suportahan mo ang kanyang banal na gawain, mga kapatid. Financially, emotionally, spiritually, mahal mo ang Diyos, ang gawain ng Diyos, ang lingkod ng Diyos. Amen? Ang totoong nagmamahal, may binibigay. Pwede kang magbigay ng hindi ka nagmamahal, pero hindi ka pwede magmahal ng wala kang binibigay. Amen? Amen? Questionable po ang pag-ibig kung walang binibigay. Nay, kung tanongin ko sabihan kayo ng asawa mo, bigag mata ka. Maniniwala ako wala siya binibigay na sweldo? Di ba, medyo, ano yan, di ba? Hindi ka maniniwala. Ano pa yan, Nay? Ano pa yan, Nay? Si Jennifer. Si Jennifer, sabi ni, ano ang asawa niyo po? Kung sa Rico. Rico. Sabi ni Rico. Ma, bigag mata ka mo. Wala, lupang pareho lang ang dami ko. Maniniwala po ba kayo, Nay? Maniniwala po ba kay Tate Rico? Kasi sabihin niya, mahal ka niya, pero yung kita niya, hindi niya binibigay sa'yo. Hindi siya nagtatrabaho para sa kanyang, para sa iyong mga anak. Maniniwala po ba kayo? O yung kanyang sinasabi, hindi nakikita sa kanyang ginagawa? Maniniwala po kayo? Di ba magdududa po kayo? Tate Rico, bukang pareho lang na. Buti ka matun. Natuto na ako sa dagmay mo rin eh. Araw-araw ba naman eh. Hallelujah. Pero nasasanay pa rin ako mga kapatid dahil kinagalangan rin natin.
Amen, di ba? Amen. Kahit kay nanay, sabihin sa kanya ni tatay, kay Dito. Yun o, pampa mo yun. Di ba? Kasi hinihingi natin, patunayan mo. Di ba? Nung mga panahon nililigawan ka ni Tayo Junior, di ba na nagbibigay ng bulaklak yan. Naglalaan siya ng panahon kahit gabi mo bisita. Di ba? Kasi nasusukat natin yung pagmamahal ng isang tao doon sa kanyang dapat na ginagawa. Mas mamaramdaman natin mahal niya tayo pag meron siyang binibigay. Di ba? Ganon din sa Panginoon, mga kapatid. Mahal natin. Sabi si Nanay Jennifer. Sabihin niyo sa asawa niya pag kasi sabi niya, kung sinasabi po sa inyo ng inyong asawa at walang binibigay, sabi niya, di ba? Gawin, huwag sabihin. O huwag lang sabihin mo. Amen. Palapanan ng Panginoon. Kahit ang lahat, mga kapatid, awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Naniniwala ko, mga kapatid, kahit wala tayong kuryente, mga kapatid, hallelujah, pwede natin maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen. Pwede natin maramdaman ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Kahit wala man tayong mikropono o wala man tayong kuryente, mga kapatid. At kanina, habang nagpupul tayo sa Panginoon, naniniwala ako, mga kapatid, nararamdaman niyo ang pag-ibig sa inyo ng Diyos, mga kapatid. Nararamdaman niyo ang pag-ibig ng Panginoon sa inyong buhay. Hallelujah. Praise God. Habang tayo umaawit, mga kapatid, taas atin ang kamay sa ating Panginoon at purihin natin siya, mga kapatid. Habang inaawit natin, sama-sama inaawit ang sabi, Panginoon, minamahal kita. Paglilingkuran kita habang ako ay nabubuhay. Kapatid, malayo mong purihin ng Diyos. Malayo mong sabihin sa Panginoon ang bagay na ito. At malaya kang mangako, malaya kang magbigay ng panalangin sa Panginoon. Lord, pwede mong gawin panalangin ito, minamahal kita. Paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Hallelujah. Isipin mo lahat ng mga pagsubok na dinadaanan mo sa Panginoon. At gawin mo itong instrumento, gawin mo itong batayan, kapatid, upang ikaw ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Paglingkuran kita habang nabubuhay. Gumagsaman ang makapagsubok. Alam kong ikaw sa aking susubayban. Bisan pa, Panginoon, minamahal kita. Sige, mga kapatid, gawin mo panalangin sa Panginoon. Paglilingkuran kita. Hallelujah. Yes. Habang ako'y nabubuhay ko, ayaw ko na tayo. Hallelujah, dumagsaman. Lord, we love you. Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah.